Lumipas ang mga oras, hindi pa masyadong maraming customers sa umaga pero pagdating ng hapon ay dumagsa. Mabuti na lang at maliksi akong kumilos at kahit papaano ay may alam naman ako sa mga ganitong bagay dahil nakapagtrabaho na rin naman na ako sa isang bar. Mas matindi pa nga ang lugar kung saan ni-raid ng kakambal ko. Dahil opening ay alas 5 ng hapon ang aming out pero pwedeng mag-overtime ng 2 hours. Kaya nakasabay din ako tulad sa iba kahit hindi ko naman kailangan ng overtime. Meron namang closing na alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi at overtime ng 2 oras. Dahil hanggang alas 10 ng gabi ang bukas ng coffee shop. Kakatapos ko lang mag-serve sa isang customer nang may marinig na nag-iingay. Parang mga sinilihang uod ang 3 babae na nakaupo at nakatingin sa labas ng entrance. Nandiyan ang asawa ko? Shit, talaga, anakan lang ako niyan, sold na ako. Gopo-gopo talaga. Malalanding nagsasalita ang 3 bubuyog. Hindi ba nila alam na naririnig sila ng iba pa mga tao sa kalandian nila? Napailing na lang ako at hindi sinulyapan ang taong papasok ng entrance. Paglapit ko sa 2 katrabaho dito sa kaha ay parang nangingisay sa kilig ang dalawa. Anong meron? Kunot na akong tanong. Andito na naman si Sir Handsome. So? Tingnan mo kasi Lian. Super gwapo ni Sir. Sabay nguso nito. Hindi ko pinansin ang sinabi ng mga ito. Nagbanyo muna ako para tingnan ang sarili ko at baka haggard na ako. Super hate ko pa naman ang pumangit. Napangiti ako sa kagandahan ko. Walang mintis pa rin ang ganda ko kahit na marami kaming customer. Nag-apply ako ng face powder at red lipstick dahil mas feel ko na mas lalong gumanda ngayon. Lian! Tawag sa akin ng manager. Yes? Saktong paglabas ko ng banyo ay mukha agad ng manager ang bumungad sa akin para itong pusang hindi mapaanak sa itsura nito. Tumikim muna ito bago nagsalita. Serve mo naman ito sa table 7. Ngumiti ito sa akin pero iba ang ngiti. Tinasan ko ito ng kilay. Kahit nabaguhan pa lang ako dito ay parang mabilis akong makaramdam. Parang may kakaiba. Okay. Nakatikwas ang isang kilay ko rito sabay irap. Bigla itong natigilan dahil sa attitude kong ipinakita dito. Haba, wag lang ako nitong gawin pala utusan at baka kapag sinapian ako ng katupakan, yari sa akin itong manager na ito. Kinuha ko sa counter ang tray. Nakita ko pa kung gaano kilig na kilig ang 2 babae na akala mo ay nakakita ng artista. Swerte mo, si Mr. Handsome pa. Fighting Lian. Naguguluhan at tinalikuran ko ang 2 kasamahan ko. Mabilis kong nahagip ang table 7 na nasa sulok at nakatalikod dito sa akin, habang nakaharap naman ang lalaking may malaking katawan at broad shoulders. Mabilis ang mga lakad ko at nakarating sa table ng lalaki. Hindi ko man ito sulyupan pero nanunuot ang napakabangong amoy nito. So manly. Matapos kong ibaba ang order nitong espresso, macchiato at isang slice ng vanilla cake ay nagtaas ako ng tingin. Enjoy eating, sir. Magalang kong salita habang nakangiti pero agad na nawala ang masayang ngiti ko sa lalaki na sa harapan ko ngayon. Napadiretso ako ng pagkakatayo dahil parang bigla gustong kumuwala ng puso ko sa lalaking may mapungay na asul ang mga mata. Shit, siya yung lalaking nakatagpo ko kahapon at ang lalaking nagpakilala sa akin na si Drake Freminger. Siya din ang dahilan kung bakit napuyat ako kakaisip sa lalaking ito. Kung makatitig ito ay para bang pati kaluluwa ko ay tagusan itong nakikita. Hi, nice to meet you. How husky and baritone his voice na pati ata kalamnan ko ay nanginig sa maganda nitong boses. Ilang segundo pa akong natulala bago na himas-himasan. Wake up, Lian. Huwag kang ma-hypnotize dyan. Baka nakakalimutan mong binangga ka kahapon yan. Nice mong mukha mo. Mataray ko sagot dito sabay talikod. Wala akong pakialam kung naging bastos ako sa harapan niya. Lalo pa ang walang kamatayang customers always right daw ko no. Langya, kung sino man ang walang hiyang nagpauso ng salitang iyon ay pasasabugin ko ang panga. Wala akong time sa mga ganitong feeling pogi, mukha namang playboy. Hindi ko na pinansin si playboy na ngayon ay mukhang may fans club pa. Bukod sa pinalibutan na ito ng mga babae, halos maputol na rin ang mga leeg ng iba mga kababaihan na kumakalingon sa lalaki ay akala mo ay ngayon lang nakakita ng tao. Napaka-normal na lang makakita ng gwapo ngayon. Madalas nga bakla pa. Hindi ko na namalayan ang oras at out ko na.
Matapos kong mag-ayos ng sarili, saka ko naramdaman ang pagod. Pero kayang-kaya pa rin namang makipagsabayan. Matapos namin makapag-out ay naglakad na ako palabas ng exit. Nakakatuwa lang dahil mabilis ko naging close ang ibang mga katrabaho ko. Siguro dahil first day at wala pang lamat. Kung ganito ba naman palagi, baka higit sa 1 buwan siguro akong magtatagal. Bye, Lian. Bye. Kumaway ako sa 3 kasama ko na mag-jeep. Ako naman ay sa taxi sasakay. Ayoko kasi sa jeep dahil minsan na akong nabwisit at nakasapak ako sa muka sa lalaking manyakis na panay ang usog sa akin tabi. Habang naghihintay ng taxi ay napakunot-noo ako nang mag-vibrate ang hawak kong phone. Lander is calling. What? Agad kong bungad. Where are you? Why? Balik kong tanong. Tinatanong kita, ako pang tinanong mo? Halata sa boses nito ang napipikon, kaya napangisi ako dahil gustong-gusto ko na asarin ito. Bakit ko sasagutin? Anong problema mo't napatawag ka? Nakalukip-kip ako habang nasa kaliwang tenga ang cellphone. Mom and Dad need you here. I'm going to pick you there. Agad akong nataranta. Hey! Wala ako sa bahay. Huwag kang pupunta. Nanlalaki ang mga mata ko. Lang yang iyan. Kapag sinabi nitong pupunta ito ay ilang minuto lang at nandoon na sa lugar na pupuntahan. Wala ka sa bahay niyo? Gumala ka ba? Yes. Hindi pa kami nakakauwi. Buisit ka talaga, Lander. Sure ka? Patanong-tanong ka tapos hindi ka maniniwala? Singhal ko dito na para bang nasa harapan ko lang ito. Kung nagkataon naman talaga nasa harapan ko ito ay baka nasa pa ko na itong kakambal ko na walang ibang ginawa sa buhay kundi ang kontrahin ako. Saktong may kotseng puti ang huminto sa aking harapan kaya dali-dali kong binuksan ang likuran ng pintuan na hindi sinusulyapan ang driver. Mamaya tayo mag-usap pagka-uwi ko. Sige, hihintayin kita dito sa labas ng bahay ninyo kahit kanina pa ako dito. Napanganga ako. Buisit talaga. Di nalaman na nitong nagsisinungaling ako. Ano ba, Lander? Humanda ka sa akin pag-uwi. Gigil ko, sabay patay ng tawag. Naiinis na ako. Tsak magsusumbong na naman ito kila Mom and Dad. Alam naman na grounded pa ako pero ito, alam na agad ng buwisit kong kapatid kung kailan kay bago-bago ko pa lang sa trabaho. Manong, sa Heaven's Village nga. Utos ko kay Manong. Hindi ito nagsalita kaya napaangat ang tingin ko. Halos magsalubong ang mga kilay ko nang mapansin na parang ang ganda ng itsura nitong taxi. Mukhang bago at mabango. Napansin ko rin na ang upuan, nakakaiba ang design. Parang gustong lumobo ng aking ulo nang ma-realize ang lahat. Hey, stop! Malakas kong sigaw para tumigil sa pagmamaneho ang driver. Hindi naman tumigil sa pagpapatakbo ang driver ngunit binagalan niya iyon. Teka, ibaba mo ako. Parang mali ang nasakyan ko. Pero wala pa ring imik ang driver, kaya umahon ang kaba sa aking dibdib. I said stop the car! Galit na ako. No, you will stay here and I'll drive you home. Bariton ng boss na lalaking pamilyar sa akin. Holy cow, si Playboy ba ito na feeling pogi? Shit. Lumingon ito sa akin ng dahan-dahan na akala mo'y nag-slow motion ang lahat. Hugh? Malakas ako napasigaw sabay duro dito. Are you surprised? Tanong pa nito na para bang nang-aasar. Ibaba mo ko. Pigil kong wag magwala ngayon. After you suddenly riding at my car, gusto mo nalang bumaba? That's unfair. Anong unfair ang pinagsasabi mo, gago? Ibaba mo ako kung gusto mo pang mabuhay kinabukasan. What wild. So wild. Mahinang bubulong ito pero umabot sa magkabilang tenga ko. Damn you! Ibaba mo ko right now! Then hindi mo gugustuhin na magalit ako ngayon. I'm deadly serious. Go ahead. Parang baliwala nitong pagkakasabi. Malakas ako napatili nang bigla na lamang humarurot ang sinasakyan naming kotse. Nangangat ang palad ko at parang gusto nang dumapo sa mukha ng tukmol na ito. Di mo ito ititigil? Pagbabanta ko dito. No? Baliwalang sagot nito at diretso lang ang paningin sa daan habang nagmamaneho. Nanggigigil na kinuha ko ang cellphone ko at nag-dial sa numero ng kakambal ko. Isang ring lang ay agad na sumagot ito. Kinikidnap ako, Lander! Malakas kong sabi habang mataas ang volume ng speaker. What the F? Sabay na napamura pa si Lander na nasa kabilang linya at ang lalaking tukmol na siyang driver ko. Marahas na napalingon pa ito sa akin. Bilisan mo at baka hindi na ako makauwi ng buhay. Kunwaring takot na takot pa ang boses ko. Holy shit! Hold up! I will catch you! Agad na nawala sa linya ang kakambal ko.
Napangisa ako sa aking kabaluan. Itong si Tukmul naman ay halos mag-isang linya ang mga kilay na makakapal habang nakatingin sa akin. Hoy, tumingin ka sa daanan at baka mabangga tayo. Ayoko pang mamatay. Kung gusto mo, mauna ka. Pairap ko dito. How could you say that? I was kidnapping you. Kasing dilim ng uling ang pagmumukha nito. Parang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok sa paraan ng galit ng boses nito. Pero hindi ako matatakot sa ugok nito. Sino ba ito para katakutan ko? Di bale, parating na rin ang kapatid ko na isang detective. Kayang-kaya nito ipatapon sa Pacific Ocean ang lalaking ito na feeling gwapo, mukha naman Tukmul. Nagdekwatro ako at niyakap ang sarili habang parang batas na sumulyap dito sabay ngiti ng napakatamis. I already warned you, pero hindi ka nakikinig. Ano akala mo sa akin? Pipitsugin tao? Maldita kong asik dito. Really? Nice. I like your attitude. Mukhang mas mapapaaga kitang mapapaamo. Sabay ngisi nitong parang nakakaloko. Pinanliitan ko ito ng mga mata. Hindi ko gusto ang mga lumalabas sa bibig ng gunggong na ito. Kung ako sa'yo, ibaba mo na ako kung gusto mo pang mabuhay. Naasar na talaga ako. Hindi na ito nagsalita kaya mas lalo parang gusto kong magwala. Pero parang nagsasalita lang ako sa hangin dahil hindi nito pinapansin ang mga pagsigaw at lumilipad kong mura. My gosh, ayoko ma-stress at pagod ako sa trabaho. Pero nabigla ako nang mapansin ko ang pamilyar na dinadaanan namin hanggang sa makapasok sa luxury village kung saan nakatira ang pamilya ko. Hey you! How did you know where I live? Pero wala akong nakuhang sagot sa ugok na ito. Maya-maya pa ay huminto ito sa tapat ng napakalaking gate ng mansyon namin. Get out! Pagtataboy ni Kumag sa akin, parang gusto kong suntukin sa pagitan ng mga mata ang animal na ito. Matapos niya akong hindi kausapin sa loob ng sasakyan at para akong baliw na nagsasalita, ay bigla-bigla niya akong palalayasin sa loob ng sasakyan nito. Napakagago naman. Hoy, animal ka! Never ako magpapasalamat sa'yo kahit na hinatid mo ako sa bahay namin. Pero sisiguraduhin ko magkaka-black eye ka sa akin once na magkita pa tayo. Nagkukumahog akong bumaba ng sasakyan at malakas kong ibinalibag ang pintuan ng kotse. Nagpupuyos ang aking kalooban sa tindi ng inis sa lalaking baliw na iyon. Paulit-ulit na minumura ko siya sa aking isipan. Diyos mio, anak? Nagmamadali lumapit sa akin si Mommy at pinasadahan pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Wala ko sa mood, Mom. Kahit bad mood ako ay kailangan pa rin ng paggalang sa mommy ko. Yumakap ako dito at humalik sa pisngi. Iha, anak ko. Mula kusina ay lumabas si Dad. Bumitaw ako kay Mom at lumapit kay Dad para yakapin at halikan ito. Nagtrabaho ka na naman? Bagamat malumanay ang boses ni Dad ay alam kong may kakaiba na naman sa boss nito dahil sa pagtatanong. Yeah, pagod kong sagot. Are you tired? You should eat now. Come on. Hinila ko ni Mom papuntang living room. Hinayaan ko na lamang sila at pinagsilbihan ako ng mga maids para sa dinner ko. Ngayon ko lang naramdaman ang matinding gutom ng maamoy ang masarap na pagkain. Parang gusto nang magwala ng mga alaga ko sa tiyan. Nakatingin lang ang mag-asawa sa akin habang nilalantakan ko ang masarap na pagkain. Hindi ko na namalaya na nasimot ko na ang buong pinggan ko sa sobrang pagkagutom. Oops! Napadigay pa ako matapos kong uminom ng mango juice. Can we talk now, my princess? Daddy looked at me. Okay, Dad. As I had no choice and shrugged my shoulders, we go straight to my dad's office with my mom. Pasado 9:00 na rin pala ng gabi. Tumikhim si Dad at lumapit dito si Mom at pumunta sa likuran ni Dad. Habang ako naman ay planteng nakaupo sa malambot na sofa at napahikab pa. Biglang bukas ng pintuan at pumasok ang walang iba kundi ang kakambal kong si Lander. Napaismid ako nang makita ko itong naka-poker face. Tumabi ito sa akin. We can start now, Lander said. Seryoso ang mukha ni Dad nang tumingin sa amin dalawa ni Lander. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa inyo mga anak. Your mom and I decided to take a rest. Matulog na kayo ni Mommy kung ganoon, Dad. Biglang singit ko. Lian! Masamang tingin na ibinigay sa akin ng kakambal ko, kaya inirapan ko naman itong Tukmul. That's not what I mean, anak. Sagot ni Dad. Patapusin niyo muna si daddy niyo. Salita ni Mommy. Ako naman ay baliwalang napatikwas ang isang kilay. Makikinig na lang ako dahil kung sermon na naman ito ay baka itulog ko na lang. I decided to give my position for this coming weeks to you, Lander. My son. Nalakang aking mga mata dahil hindi ko inaasahan ang sasabing iyon ni Dad.
Matagal na rin naman nang nagsabi si Dad about sa kanyang pagre-retiro pero wala pang eksaktong petsa kung kailan dahil si Lander ay sobrang busy pa sa pagiging alagad ng batas. Is it too early, Dad? I'm still young for that position. Meron pa akong 3 years para mag-30 bago ko tanggapin iyan. Halata sa boss ni Lander ang pagkadismaya. Matanda na kami ng mommy niyo. Hayaan niyo naman na kami mag-enjoy sa buhay dahil senior na kaming parehas. And you have no choice, my son. Dahil talagang ikaw lang ang maaasahan ko para sa kumpanya. Tingnan mo naman yung kapatid mo. Kung sa kanya ko ipapasa ang posisyon, baka wala pang 1 buwan, ay pulutin na tayo sa kangkungan. Daddy! Malakas kong tawag kay Dada, para bang wala akong kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Kahit paano naman, ay may alam naman ako sa office ni Dada at nakapagtrabaho na din ako doon. Madalas nga lang ay tinutulugan ko ang mga paperworks kapag sinapian ako ng katamaran. But I still have my work and I still enjoying what I do, even it's dangerous. Himutok ni Lander. Okay, I'll give you a week and resign to your current work. Bibigyan naman kita ng 1 buwan na bakasyon bago ka sumabak sa pagiging CEO. Dad, napapailing na lang ang kakambal ko at alam ko na naman na wala na itong pagpipilian. Alam ko na sobrang dedicated ito sa kanyang trabaho. Sa sobrang pagmamahal nito sa trabaho, ay bibihira na lang ito kung umuwi. Minsan, ilang weeks o months pa kung makauwi ito. Hindi ko alam kung bakit napakatagal nito kung umuwi. Napakapangit pa naman ang mukha, parang pulubing Abu Sayyaf. Marami pang ibang details ang sinabi ni Daddy na hindi naman ako interesado. Mostly ay sa pagiging CEO ni Lander lang naman ang mga iyon. Kaya walang tigil tuloy akong kakahikab. Total naman labas ako sa usapan. Ma princess, magpakatino ka naman habang magbabakasyon kami ng mommy mo. Pwede rin sumama ka na lang sa amin. Sabi ni Dad habang nakatingin sa akin. Wag na po, Dad. Masaya ako ngayon sa trabaho ko. Sagot ko. Don't worry, Dad. I have eyes on her. Singit ni Lander. Anong pinagsasasabi mo dyan? Asik ko dito. Yeah? Anong sinasabi mong kinidnap ka kanina? Pang-asar nito sa akin. What do you mean? Salita ni Mommy. Wala po. Huwag niyo nalang papansinin niyang isang yan. Inirapan ko si Tukmol dahil naiinis ako sa pagmumukha nito nang bigla itong umisi. Napapailing na lang si Dad. Nang matapos ang pag-uusap ay kasunod ko si Mom sa aking kwarto. She helped me to choose my pajamas habang nasa shower ako. Paglabas ko ay bit-bit ni Mom ang uniform ko. Papalaba ko na ito para may maisuot ka for tomorrow. Thanks, Mommy. Nakangiti ko itong hinalikan sa pisngi. Good night, baby princess. Good night, Mom. Halos mag-alas 11 na ng gabi na makahiga ako. Pag-open ko ng phone ko ay sunod-sunod ang notification. Maraming messages ang pumasok. Napangisi ako nang makita kong online pa lahat ng mga kaibigan ko sa GC. Hello mga be, I'm still alive. Mabuti naman nag-online ka, Lian. Bakit hindi ka pa nakakauwi? First day sa work, mukhang last na rin? Where are you now? Ate Lian, where are you? Are you okay? Natawa na lang ako sa mga messages ng mga kaibigan ko. I'm laying in my bed here in our house. Bukas na tayo usap mga be. Ayokong pumangit, remember? Beauty rest pa rin tayo. After kong ipadala ang message ay pinatong ko ng phone ko sa bedside table at pinatay ang lampshade. May narinig akong pag-vibrate ng phone at alam kong text message iyon pero tinatamad kong basahin. Wala ako sa mood at makakapaghintay pa naman iyon kinabukasan. Hindi ko na namalaya na naka-1 linggo na pala ako dito sa pinagtatrabahuhan ko. In fairness, kasundo ko ang mga kasamahan ko. Hindi ko nga sure, para mga ilag pa ang mga ito sa akin na talaga namang mas pabor sa akin para walang away. Dagdagan pa ng iba mga customer na talagang pinipilahan ng counter at dagsa ang mga tao. Mostly, mga lalaki. Alam ko naman ako ang dahilan. Sa ganda kong ito, natural naman na babalik-balikan nila ang coffee shop na ito. Except sa isang kutong lupa. Simula kasi nang ihatid ako nito sa mansyon namin ay wala na atang araw na hindi ko ito nakikita. Para itong bangaw sa aking paningin. Pero ang mas nakakapang-init ng ulo ko ay ang mga babaeng kung tumingin dito ay para ba itong gwapong nilalang at feel na feel pa ng impacto. Hindi ko nga alam kung bakit araw-araw siyang nandito. Kulang na lang ay dito na din siya tumira. Total naman sa iisang pwesto lang naman ang kinuupan niya. Kuminsan pa ay busy ito sa laptop nito at hinahayaan lang din naman ng mga kasamahan ko, maski ang manager namin.
Wala naman akong pake sa bangaw na ito dahil hindi ko ito pinapansin kahit na kung tumingin ito ay napakalagkit. Iyan, si Mr. Handsome nakatingin sa'yo. Nakangustong turo nito sa direksyon kung nasaan nakaupo si Dracula. Wala akong panahon sa mga mukhang bangaw. Tinalikuran ko ito at umupo sa bakanteng upuan. Total naman ay 2:00 pa lang ng hapon at hindi marami ang nagkakape. Sexy akong umupo at tuwid ang likod na nakasandal sa upuan. Wala sa loob na napatingin ako sa lalaki na nakaupo sa tapat ng table na kinaupan ko. Anong ginagawa na naman ba ng Dracula na ito? Akala ko sa dating pwesto ito nakaupo. Bakit nandito ito ngayon malapit kung saan ilang di pa lang ang layo mula sa akin? Mataray na nakipagtitigan ako dito. Problema mo? Maangas at naiirita ang boses ko habang nakatingin dito. He just smirked at kumindat pa sa akin. Napaawang ako sa lalaking ito at kamuntik ko nang malimutan na naaasar ako sa pagmumukha nito dahil biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kalma self, si Playboy yan. Huwag kang papaapekto sa kutong lupa na iyan na mukhang na-stroke dahil kumindat pa. Bubukas sana ang bibig ko nang bigla na lang may isang babaeng linta ang lumitaw sa kung saan at niyakap ito sa kanyang leeg. I am so sorry for getting late, babe. Parang pinilipit ang boses ng babaeng halos makita na ang kuyukot sa kakatuwad. Napaikot na lang ang eyeballs ko at tumayo. Wala akong panahong manood ng mga mukhang ipis na dalawang ito at baka paghahampasin ko sila ng menu na nakapatong sa table. Lumapit ako kay Bea na abala sa counter habang si Sita naman ay nagpupunas ng table. I'm sleepy. I need to take a nap. Napahikab pa ako. Napahinto sa pagpupunas sa Sita at tumingin sa akin at kunot noo pa. Lia, nasa trabaho tayo. Bawal ang ganyan. Katatapos lang din ang break mo mas gusto kong umidlip Sino magagalit? Baliwala ako dito dahil medyo antok talaga ako. Ikaw naman, Lian. Natural ang boss natin na magagalit. Kung si manager nga, dapat matakot na tayo. Sa boss pa kaya? Sagot ni Bea. Wala akong pakaalam sa kanila. Mabush. Tinalikuran ko ang dalawa. Narinig ko pa tinatawag nila ang pangalan ko pero hindi ko sila nilingon pa. Kapag ganitong antok ay dapat kong itulog dahil dagdag sa beauty rest ito. Kung gusto nila akong tanggalin dahil natulog ako sa oras ng trabaho, di gawin nila. At basta, masuntok ko muna sa muka ang boss nila. Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato man siya. Agad akong pumasok sa aming secret room kung saan tanging mga staff lang ang pwedeng pumasok. May isang single bed naman at may mga plastic na upuan. May maliit din na TV flat screen. Naupo ako sa gilid ng kama at hinubad ang black shoes. Tinanggal ko ang hairnet at bumagsak ang mahaba kong itim na buhok. Gamit ang mga daliri ay sinuklay ko ang maganda kong buhok. Alagang-alaga pa naman ang buhok sa parlor kaya buhay na buhay at super shiny. Napatingin ako sa orasan na nakakabit sa dingding. It's already 2:25 in the afternoon. Iidlip ako ng kahit 15 to 20 minutes dahil talagang inaantok ako. Napaungol pa ako ng pakaramdam ko ay may makalyong kamay ang humahaplos sa aking pisngi. Teka, bakit may humahaplos sa maganda at makinis kong pisngi? Ayaw na ayaw ko pa namang may humahawak sa akin lalo na sa magandang mukha ko. Wake up, Lian, at baka aswang na yan. Shit, agad ako napabalikwas. Hingal ako napalingon sa kapaligiran. Nandito pa rin ako sa loob ng secret room. Wala namang kakaiba pero agad na napababa ang tingin ko sa bumagsak na kumot sa aking kandungan. Kumot? Pagtataka ko dahil wala naman ako natatandaan na nagkumot ako kahit na malakas ang pagbuga ng malamig na air condition. Hindi ko na sana yun papansinin nang mahagip ng tingin ko ang oras. Napasigaw ako at kulang na lang ay lumipad na dahil sa gulat nang makitang mag-aalas 5 na pala ng hapon. Nasobrahan naman ako sa pagkakaidlip. Takte na iyan. Mabilis ko isinuot ang aking sapatos at nang matapos ay humarap ako sa malaking salamin. Sinipat ko ang magandang mukha ko. Napanatag naman ako nang wala namang kakaibang nangyari sa aking maganda at perpektong mukha. Super hate ko pa naman na pumangit. Hello guys! Masayang bati ko sa mga kasamahan ko. Walang pumansin sa akin dahil dagsa na pala ang mga customer. Nandito na ang Diyosa kaya sige, good vibes na lang. Lumipas pang ilang mga minuto ay busy na rin ako sa counter. Inuuto ko pa ang mga kalalakihan, mapabinata man o gurang na bilhin ng mga pinaka-expensive na kape at cake namin. Mabuti na lang at maganda ako kaya ubos agad ang aming stocks. Hanap talagang karisma mo, Lian. Salita ni Bea habang naghahanda ng kape. Kaya nga, buti na lang binawi mo ang pagkakupad mo. Aba, ubos agad ang kape natin, mantakin mo yun.
Singit ni Sita na nakanguso pa sa direksyon ng mga kape namin. Muntik nang magbuga ng apoy sa manager kanina, Lian. Napapailing pa si Bea. At bakit? Tanong ko habang nakatikwas ang maganda kong kilay, kahit alam ko naman ang dahilan. Mabuti na lang at may hero ka. Sabi ni Sita. Hero? Pagtataka ko. Si Mr. Handsome, to the rescue. Hindi ko alam kung anong magic ang sinabi niya kay manager. Ayun, lumamig ang ulo. Anong ginagawa ng kupal na yun dito? Hindi pa ba lumalayas? Ikaw naman, Lian. Magpasalamat ka na lang kay Mr. Handsome. Kung hindi sa kanya, tsak wala ka ng trabaho ngayon. Alam mo bang masala ng big boss natin kapag oras ng trabaho? Nakaingos na salita ni Sita. Bakit? Presidente ba siya ng Pilipinas para katakutan ko? Halukip-kip ko pa. Diyos mio. Minsan ang hirap pong kausap, Lian. Napatampal pa sa noo si Bea. Mabuti na lang palagi sa manager lang nandirito at never pong nagpakita ang big boss natin. Ani, Sita. Hindi mo pa nakikita? Never ko pa rin nakikilala ang big boss natin. Maski ang iba pa natin mga katrabaho. Parang mailap daw sa tao, pero alam ang lahat ng galaw. Sagot ni Bea. Napaisip naman ako. Kung ganoon, edi mas ayos. Kahit naman makilala ko ang big boss na iyon, wala akong pakaalam sa kanya. Ilang sandali pa ay naging busy muli kami habang si manager naman ay panakanakang napapatingin sa akin. Anong problema ng bakla naming manager? Kahit hindi nito sabihin, alam kong bakla ito dahil kung tumingin ito sa ibang mga lalaki, lalo na kay Dracula, ay sobrang lagkit. Langhiya. Lian, patid nito kay Mr. Drake, Freemanger. Napalingon ako kay manager habang hawak nito ang santry na may lamang kape. Bakit ako? Mataray kong tanong. Sa dami ng customer, bakit pa sa walang hiyang iyon? Aba, bakit ako? Marami dyang iba. Iutos mo sa kanila. Busy ako. Mandatalikod ako nang magsalita ito. Please naman, Lian. I'm your manager and you should follow the protocols. Parang nagpipigil magalit ang baklang manager namin. At kapag sinuway ko, anong gagawin mo? Mas lalong tumaray ang mukha ko. Napaawang ang bibig ni manager dahil sa hindi nito inaasahang sagot ko. Ilang segundo itong natigagal bago nakapagsalita. Ako naman ay napaikot ang eyeballs at wala sa loob na napatingin sa direksyong dulo kung saan nakaupo ang mukhang tipaklong na si Dracula na ngayon ay sa akin nakatingin habang parang hari na nakaupo at maangas ang hilad siya ng pagmumuka. Nagkatitigan kaming dalawa at nagulat pa ako na bigla niya akong kindatan. Langhiya. Please, give it to me. Mabilis alas 4 ang kinuha ko ang tray na may lamang kape. Walang pakaalam sa paligid kahit na halos maputol ang mga leeg ng mga lalaki na nakaupo habang humihigop ng kape na nakatingin sa akin. Padabog kong ibinaba ang tray at inilagay sa harap nito ang umuusok pang kape. Is that how you treat your customers? Baritonong boses ni Dracula na halos ikapanginig ng organ ko sa katawan. Yes! Malakas kong sagot. That's not the right answer. Tumitig ito sa akin. Kumrap ako sa kumag na ito at malditang nakipagtitigan. Kahit na kakaiba ang paraan ng tingin nito sa akin ay hindi ako papaapekto. Alam mo, kanina pa ako naaasar dyan sa pagmumukha mo eh. Araw-araw na lang pagmumukha mong nakikita ko rito. Pwede ba sa ibang planeta ka naman magkape at huwag na dito? Asar kong palatak sa buwisit na ito. What? Baka sa tabas ng pagmumukha ng Dracula na ito ang pagkabigla. Huwag mo nang alamin kung bungol kang gago ka. Sabay talikod ko kay Dracula. Mabilis akong naglakad habang tumahimik ang buong kapaligiran. Wala akong pakaalam sa kanila, mga leche. Kita ko rin ang pagnganga ng iba kong mga kasamahan. Kahit sina Bea at Sita ay mukhang na-shock din. Whatever. Mahinang bulong ko sa sarili. Ilang oras pa ang nagdaan, malapit na rin ako mag-out kaya mas lalo kaming naging busy. Habang ang siraulong si Dracula naman ay kanina pa ang panay kindat sa akin. Ako naman ay asar na asar sa walang hiyang ito na akala mo ay nagka-seizure na kakakindat. Yari talaga ito sa akin matapos lang ang shift ko. Bye guys! Paalam ko sa ibang mga kasamahan. Pumayag din naman si manager na para bang natuwa pa nang magpaalam ako. As if naman natutuwa ako sa pagmumukha niya. Hindi na ako nag-extend ng oras dahil talagang asar na asar ako sa pagmumukha ni Dracula. Kung pwede lang tadyakan ko siya sa muka dahil hindi na ako natutuwa sa paraan ng tingin niya sa akin. Ang walang hiyang mukhang manyakis. Matapos ko makuha sa locker ang gamit ko ay nagpalit ako ng white crop top at maong short. Inalugay ko ang buhok ko na ngayon ay wavy dahil sa pagkakapusod maghapon. In fairness, gumanda ang buhok ko. Nagpalit ako ng sapatos at nagsuot ng sneakers.
Ang ganda mo talaga, Lian. Puring-puri ko pa sa sarili ko. Paglabas ko sa exit ay agad ako nag-dial sa numero ni Lander. Puro ring lang ang cellphone ng visit kong kapatid. Isa pa to. Inaasar ako eh. Gigil akong paulit-ulit na tinatawagan ang numero ni Lander. Napansin ko ang paghinto ng isang kotse sa aking harapan pero hindi ko pinansin. Hop in. Boses ng isang animal. Napairap ako nang bumungad sa aking harapan ang walang iba kundi si Dracula. Sakto naman ay sumagot na ang kapatid kong buwisit.